41,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Ruby sa Eastern Samar. Ayon po yan sa tala ng PDRRMC o ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pangako naman ng gobyerno makakatanggap ng cash assistance ang mga nawalan ng bahay. May report si Mariz Umali. Kadalasan sa paglipas ng isang kalamidad, inuulat ang mga numero. Sa Eastern Samar, sa pangalawang sunod na taon, sila na naman ang kabilang sa mga numerong ito. Sa isla ng Ando sa Borongan, Eastern Samar na 3 araw na isolate, tumambad sa amin ang mga bahay na winasak ng bagyo. Sa eskwelahan, hindi ka pwede dumungaw. Dahil pag dumungaw ka, tumabas ka, mamamatay ka. Nabisita rin namin ang Barangay San Isidro sa bayan ng Sulat sa Eastern Samar. Dito, ang Ruby, ang kanilang Yolanda. Ngayon lang ako nakaramdam ng bagyo na sobra. Pila ka matindi nga bagyoan. Ruby, ang naranasan ko mula sa pagkabata ko hanggang ngayon nga. 89 years old na ako. Umakyat sa bundok ang ilang residente para sana makaligtas sa posibleng storm surge. Pero ang mag-asawang afable na parehong higit 70 anyos sa lakas ng hangin na sawi. Aabot lamang daw sa 20 metro ang layo ng dagat sa ilang mga kabahayan dito sa Sitio Sabang, Barangay San Isidro. Kaya naman agad na lumikas ang mga residente rito papunta sa mas mataas na lugar bago pa man manalasa ang Bagyong Ruby. Pero tila sadyang mapaglaro ang tadhana. Unang bumagsak yung bubong, pangalawa yung nyug, pangatlo yung mangga. Naipit yung mga magulang ko. Hindi mo naman malaman kung ano dahil talagang gagawin. Patay na si nanay at saka tatay, nagsabay pa sila. Nakita rin namin ang batang natutulog sa isang sirang bahay. Di alintana ang init ng araw at sa gabi ang lamig. Walang magawa ang ilan kundi magtiis. Para sa inyong lahat na mga taga-buong mundo, humihingi kami sa inyo ng tulong. Ang mga residente ng Barangay San Rafael Villarreal sa Western Samar, sinuwerte naman sa pagtakbo sa bundok. Lahat sila nakaligtas. Pero sa pagbaba nila sa Kapatagan, wasak na ang kanilang mga tirahan. Of totally damaged houses is 12,000 plus. And for partially damaged, 22,000 plus. Nasa phase 2 na tayo, no? Sa pagpapadistribute ng mga pagkain. Tulong din ang apela ng mga taga-Babatngon Leyte. Isa kasi sila sa mga napuruhan ng storm surge. Kitang-kita kung paano pinirapiraso ng hampas ng tubig ang kanilang mga bahay. Sa ibang bahagi ng Leyte, kabilang ang Tacloban, wala pa rin kuryente. May mga lugar ding walang tubig. Mula rito sa bayan ng Sulat, Eastern Samar, Mariz Umali, GMA News.